Wala eh. Oh, tingnan mo. Babae talaga, oh. Ayan yung babae, oh. Ito ang nakakaabot ng tagumpay. Nakaupo sa trono, abot na abot yung tagumpay. Itong babae na to ang makakuha ng tagumpay sa bandang dulo. Ito, babae talaga, babae, oh. Nakailan na to? Tatlo na. Nakatatlo na. Babae talaga ang magtatagumpay dito. Abot niya yung tagumpay niya. Makukuha talaga niya yung tagumpay niya. Ayan yung babae talaga, oh. May isang babae talaga na magtatagumpay. Babasahan po natin ang tarot card. Yung mga gustong magpabagsak kay Vice President Sara Duterte. Yung mga kalaban niya, lahat-lahat. Babasahan po natin, tingnan po natin sa tarot card kung magtatagumpay po ba sila sa pagpabagsak kay Vice President Sara Duterte. Tingnan po natin yung tingnan po natin yung mga card nila kung magtagumpay po sila laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay tarot card lang ha, nasa inyo na po kung maniniwala kayo dito o hindi. Kayo na pong bahala magdesisyon kung maniwala kayo o hindi ha. Titingnan na natin kung ano ang kalabasan, magtagumpay ba sila o hindi sa pagpabagsak kay Vice President Sara Duterte. Unang card tayo. Ayan na, buo yung card. Ayan. Ayan, marami po silang mga idea. Marami silang idea, pero hindi nila magagawang aksyonan dito. Marami po. Ayan o. Ang dami nilang mga plano, pero kulang daw sa aksyon. Ito yung mga grupo na gustong pabagsakin si VP Sara Duterte. Marami. Ito. Marami daw silang mga idea, mga plano, pero pagdating sa gawa ay wala po. Wala. Mukhang malakas-lakas yung puwersa na kalaban ni VP Sara Duterte. Oh. Malakas sila. Malakas. At nakalagay dyan, may mataas na tao dyan na namumuno para mapabagsak si VP Sara Duterte. May mataas na tao. May isang mataas na tao o malaki ang katungkulan na gustong mapabagsak si VP Sara Duterte. Yan na yung pinaka-leader nila dyan. Ayan. Dito, yung tinuturing nilang hari sa kanilang grupo ay babagsak po. Babagsak dito. Hindi po natin alam bakit babagsak dito yung yung hari na nakaupo sa trono. Kasamahan din nila yan. Paano yan? Paano to? Ha? Paano to? Ayan o. Hindi nila papabagsak dito. Sabi dito, maupo pa nga sa trono si VP Sara Duterte. Yung una, ito, mababagsak yung hari nila, yung nakaupo sa trono. Pagdating naman dito, isang babae na ang uupo sa trono. Si VP Sara Duterte yung binasahan natin, so ibig sabihin siya ito. Pagbagsak dito ng hari na nakaupo sa trono, ang papalit ay babae. Ay babae oh. Babae. Yung naunang mga grupo na yan, lahat yan na gustong mapabagsak si VP Sara Duterte. Pero yung hari dito na nakaupo sa trono ay unang babagsak at papalit ang isang babae. Isang babae pong papalit na uupo sa trono. Ano ba yan? Ayan oh. Ang itim po talaga ng mga ang mga plano nila. Maiitim yung mga plano nila. Ayan. Maitim yung mga plano nila dahil yung taong nag-utos sa kanila, ang itim po din talaga ng mga balak. Ang itim ng mga plano. Kung sabagay yung mga gagawin nila ay hindi po nasa tama po. Hindi po nasa tama. Ayan. Dito, maiikot po yung sitwasyon. Sabagay, mababaliktad po ang sitwasyon dito. Ibis na si VP Sara Duterte yung pabagsakin nila, iikot, babalik po sa kanila yung mga gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Sa kanila po tatama. Ayan. Dito hindi nila maabot yung mga plano nila oh.
Yung mga gusto nilang gawin ay hindi nila po makukuha, hindi nila maaabot. Hindi po nila maabot yung gusto nilang gawin. Marami silang gustong maabot, gustong maabot, pero hindi nila maaabot. Siguro hindi nila maabot dahil bumagsak na yung hari eh. Bumagsak yung hari eh. Tapos papalit isang babae, upos trono. Ayan. Dito yung hari na yon ay ito ay confidence daw siya. Sabaga, tiwala daw siya, tiwala. Tiwala pero nauna na yung pagbagsak. May isang hari pa daw dyan na tiwala daw talaga. Parang ang palit-palitan ah. Ganon din oh. May hari. Yung babae din ang papalit talaga sa kanya. May babae talaga nga harang sa kanya oh. May babae. Yan, may babae. May babae po. Talaga ang babae ang kukontra dito sa lalaki na nakaupo sa trono. Masasapawan po talaga siya ng isang babae. Ayan oh. Babae na naman ulit. Masasapawan po siya ng isang babae. Sasapawan siya. Marami na kasing iba dyan na mga kasama nila nagdadalawang isip po. Sabaga 50-50 na sila mag-isip. Sabaga tinitimbang-timbang nila kung sasama pa ba sila na mapabagsak si Vice President Sara Duterte. Ito, marami na po dito yung nagdadalawang isip. Marami na. Mga kalaban ni VP Sara Duterte ha. Pero yung hari, nandyan may yung hari pero may isang babae po talaga na yung papalit sa kanya. Ayan. Marami pong babaliktad dito. Maraming mag-aalisan sa kanilang grupo. Maraming babaliktad. Maraming mag-aalis sa kanilang grupo. Aalis sa kanilang grupo. Yung mga, di ba? Yung mga nagpabagsak kay Vice President Sara Duterte, marami sila pero marami din ang aalis oh. Marami ang aalis. Alam mo naman ang politika. So yan, babae talaga. Magkakaroon ng peace tong babae na to. Magkakaroon po ng kaginhawaan, makakahinga na po siya. Magkakaroon ng peace. Yan, magkakaroon ng peace po siya. Magkakaroon ng peace. Sabaga, magkaroon ng siya, kasiyahan sa buhay. Magkaroon ng kasiyahan sa buhay dahil sa kanyang pagsisikap. Sabaga, makakamit niya yung enjoyment dahil sa kanyang pagsisikap. Ito yon. Babae po ito, babae. Sino pa bang masikap diyan, di ba? Si VP Sara Duterte. Siya lang naman yung nagsisikap diyan na mapaunlad itong bansa na to. Hindi lang niya magagawa ngayon dahil yun na nga, pinagtulong-tulungan siya. Pero dito, dahil sa kanyang kasipagan, kitang-kita naman po, di ba, yung kasipagan ni VP Sara Duterte, umiikot kung saan-saan, di ba? Kahit saang sulok sa Pilipinas, mabundok mayan, matawid sa dagat mayan, nandoon po siya. Nagbibigay ng tulong kanyang opisina. Kakaroon po si VP Sara ng kasiyahan, enjoyment dahil sa kanyang mga ginagawang trabaho. Hardworking siya ba? Hardworking. Dito, hindi po mapapatawad ni VP Sara Duterte yung mga taong gumawa ng kasamaan. Hindi niya mapapatawad. So, ibig sabihin, sa dami-dami ng gustong pabagsak sa kanya, marami dyan ang hindi niya pwedeng mapatawad. Hindi niya mapapatawad. Hindi talaga niya mapapatawad. Sobrang galit na siguro si VP. Ayan oh. Sinisilip-silip na nila yung mga kayamanan nila. Gusto ng mga kalaban ni VP Sara Duterte na balikan yung mga nakaraan. Yung kumikita daw ng malaki. Yung kumikita ng malaki. Yung magkakapira ng malaki. Gusto nilang balikan daw yung mga yun. Pira-pira lang Dito, may isang babae na pagdating sa panahon ay mapaparusahan. Isang babae po ito. Mapaparusahan po ito. May isang babae na yung nangyari sa kanya dati ay mangyayari ulit ngayon. Ayan oh. Isang babae. Ito yung gustong gusto ata mapabagsak si Vice President Sara Duterte.
Pero siya yung ano siya yung babagsak eh. Kung ano siya nangyari sa kanya dati, yun daw ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Hinaharap. Oh, ayan pa siya oh. May isang babae talaga nalalaglag siya oh. Malalaglag siya. Talagang babagsak siya uli. Hindi ito si BP Sara Duterte sa mga kalaban niya ito. May babae diyan na babagsak at kung ano man ang nangyari sa kanya noon, kung nahirapan siya noon, mauulit lang yun. Kung diba, nakulong siya, makukulong siya ulit. Makukulong siya ulit. Wala akong sinabi kung sinong babae yun Basta kung nakulong siya dati, makukulong daw siya ulit. Hindi nila maabot Hindi nila makukuha talaga yung tagumpay. Hindi nila makukuha. Hindi nila makukuha yung mga gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Hindi nila makukuha o maabot ang tagumpay sa pagbabagsak kay BP Sara Duterte. Mabibigo pa rin. So baga kabiguan talaga, kabiguan. Ayan, darating yung araw. Darating yung liwanag para kay Vice President Sara Duterte. Darating po talaga ang liwanag. At pagdating sa liwanag na yan, ito na yung umpisa ng paghahabol. Paniningil. Ito na yung umpisa ng paniningil. Pagdating ng araw, si BP Sara Duterte naman ang maniningil sa kanila. BP Sara Duterte ang maniningil. Mahuhubaran yan sila sa mga nakaw nila. Ayan. Tinitingnan daw dito na kung ano ang nangyayari sa bansa. Ibang klase ang nangyayari sa bansa natin ngayon, iba daw. Ayan yung babae talaga May isang babae talaga na magtatagumpay ito. Tatagumpay po talaga siya. Dahil ito sa paniniwala niya. Paniniwala po talaga niya. Tsaka sa mga nakapaligid sa kanya. Yung mga nag-advise sa kanya. Kaya makukuha niya ang tagumpay. Dahil din sa mga advice. Yung mga payo sa kanya. Ayan Babae talaga. Ayan Nung akala nila ay maabot na nila, hindi po talaga nila maabot dito. Ayan I-reject ng tadhana yung mga balak o mga gustong mangyari sa mga kalaban ni BP Sara Duterte. I-reject po sila ng tadhana. I-reject. Hindi maibibigay sa kanila yan. Yan, magkanya-kanyang pulasan. Magkanya-kanyang pulasan na at bitbitan ng anumang mga mayroon sila. Anumang mga kayamanan mayroon sila, magkanya-kanyang pulasan na po. At pagdating sa araw na ngayon, talagang tutugisin sila ni Vice President Sara Duterte. Kaya dito, magkanya-kanyang pulasan at magtakbuhan na sila. At gusto nilang bitbitin yung mga talagang mga yaman nila. Gusto nilang dalhin. Hindi natin alam kung saan pupunta itong mga to. Hindi nila maabot talaga Hindi nila maabot ang tagumpay. Hindi talaga. Hindi nila maabot ang tagumpay. Wala talagang pag-asa. Walang pag-asa. Wala talaga silang pag-asa. Wala. Last na lang tayo. Wala tingnan mo. Babae talaga Ayan yung babae Ito ang nakakaabot ng tagumpay. Nakaupo sa trono, abot na abot yung tagumpay. Itong babae na to ang makakuha ng tagumpay sa bandang dulo. Ito, babae talaga babae Nakailan na to? 3 na. Nakatatlo na. Babae talaga ang magtatagumpay dito. Abot niya yung tagumpay niya. Makukuha talaga niya yung tagumpay niya. Ayan card nagsasabi niya 3 na yan. 3 bihis na yan. Ang babae talaga ay upo sa trono. Ang babae talaga ay upo sa trono. Diba, nung isang lalaki na nakaupo sa trono, mababagsak. At pagbunod natin ng isang card, babae kaagad ang kapalit.
Babae kaagad ang pumalit na nakaupo din sa trono. Tatlo yan nakaupo sa trono, pero dito sa huli, nakaupo sa trono, abot-abot na po yung tagumpay, o hawak-hawak na po niya ang tagumpay. Ito na yung ano niya, pinaka sorpresa sa buhay niya. Ito. At wala nang iba po ito, wala nang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Yan. Para mangyari yan, samahan din ng dasal yan. So, nasa inyo na po kung maniniwala kayo dito o hindi. Ang mangyari po sa mga kalaban ni VP Sara Duterte ay hindi sila magtatagumpay at hindi nila maabot ang kanilang mga gustong mangyari laban kay Vice President Sara Duterte. At pagdating sa dulo, si VP Sara Duterte po ang makakuha ng tagumpay. Yan. Siya po ang makakakuha po ng ayan, no? Makukuha niya talaga yung tagumpay sa buhay para sa bayan.